Ano? Buntis ka? Nanginginig ang tinig ni Katarina sa loob ng coffee shop. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya mula sa kanyang kapatid, isang babaeng Estoniano na nagdadalang tao sa Pilipinas at magpapakasal pa sa isang lalaking Pilipino. Dumating si Katarina sa Maynila upang pigilan ang kasal na ito. Bit-bit niya ang mga pag-aalinlangan at paghuhusga tungkol sa kultura ng Asya. Kumbinsido siyang mapapabalik niya ang kanyang kapatid sa Tallinn. Ngunit hindi niya inaasahan na sa gitna ng kanyang misyon na tutulan ng pag-ibig ng kanyang kapatid, siya naman ang nahulog sa bitag nito. Ano ba talaga ang nangyari? Halina't pakinggan natin ang kwento. Sa isang sangay ng bangko sa gitna ng Tallinn, kabisera ng Estonia, abala si Katarina 42 sa kanyang pang-araw-araw na pagproseso ng aplikasyon sa pautang. Bilang isang mid-level manager, kailangan niyang asikasuhin ang maraming papeles at mga katanungan ng kliyente araw-araw. Ang buhay ni Katarina ay tumpak na tila orasan. Bawat minuto ay may nakatakdang gawain. Ang mga sorpresa at pagkagulat ay wala sa kanyang plano. Si Katarina ay isang perfectionist. Mula pagkabata, matapos pumanaw ang kanilang ama, inako na niya ang responsibilidad na pangalagaan ang kanilang marupok na ina at ang nakababata niyang kapatid, si Lisa. Ang kaligtasan at katatagan ang naging pinakamahalagang halaga sa kanyang buhay. Ang pag-ibig at romansa ay itinuturing niyang luho. Ang kasal, para sa kanya, ay dapat na isang desisyon para sa pinansyal na seguridad. Noong gabing iyon, umuwi si Katarina tulad ng dati, ngunit isang nakakagulat na balita ang naghihintay sa kanya. Bigla ang ipinahayag ni Lisa, na nag-aaral sa Pilipinas. Sa video call ang plano nitong magpakasal sa isang Pilipino. Ate, magpapakasal na ako. Masayang anunsyo ni Lisa, ngunit ang ekspresyon ni Katarina ay nanigas. Ano? Anong sinasabi mo? Nanginginig ang boses ni Katarina. Nagpatuloy si Liisa, si Miguel. Talagang napakabait niyang tao. Nagkakilala kami sa Maynila at isang taon na kaming magkasintahan. Tulalang-tula si Katarina. Ang isang taong relasyon ay nangangahulugang naitago na ni Lisa sa kanya ang isang malalim na pakikipag-ugnayan. Lisa, magpakatino ka. Alam mo ba kung gaano kapanganib ang cross-cultural na kasal? Tumaas ang boses ni Katarina. May malinaw na dahilan ang pagtutol ni Katarina. Ilang taon nang nakalipas, ang kanyang kasamahan sa trabaho na si Eva ay nagpakasal sa isang Aleman at lumipat sa Germany. Ngunit dahil sa cultural gap at language barrier, labis itong nagdusa at kalaunan ay nagdiborsyo at bumalik sa Estonia ng nag-iisa. Matapos masaksihan ang sinapit ni Eva, nagkaroon si Katarina ng malalim na kawalang tiwala sa mga cross-cultural na kasal. Ano bang alam mo sa Pilipinas para gumawa ng ganyang desisyon? Pagtatanong ni Katarina, ngunit mas naging matatag si Lisa. Ikaw ang walang alam ate, huwag ka namang maghusga batay sa stereotype lang. Lalong tumindi ang pagtatalo ng magkapatid hanggang sa pinutol ni Lisa ang video call. Hindi nakatulog si Katarina ng gabing iyon, puno ng negatibong kaisipan ang kanyang isip. Halos wala siyang alam sa Pilipinas, ngunit lalong lumalim ang stereotype niya sa Asyanong lipunan na may patriarkal na kultura. Magiging masaya ba talaga si Liisa sa ganoong kapaligiran? Kinabukasan, isinumbong ni Katarina ang sitwasyon sa kanyang ina. Kahit nagulat, mas kalmado ang reaksyon ng kanyang ina, kung saan siya masaya. Hindi na tinapos ng ina ang kanyang sinabi. Dahil sa reaksyon ng ina, lalong nag-alala si Katarina. Nagpasya siyang siya na lang ang lulutas sa problema. Nagsimulang magsaliksik si Katarina online tungkol sa Pilipinas, ngunit ang mga lumabas na resulta ay karamihan ay impormasyon para sa turista o mga panlabas na detalye, mahirap makahanap ng mga tunay na karanasan ng mga dayuhan doon. Kaya, nagdesisyon si Katarina na pumunta mismo sa Pilipinas at alamin. Pupunta ako roon at personal na aalamin kung anong klase ng tao ang lalaking iyon at kung ang Pilipinas ba ay angkop kay Liisa. Matatag ang desisyon ni Katarina. Para sa isang taong laging pumipili ng ligtas na pagpipilian sa buong buhay niya, ito ay isang pambihirang mapanganib na pakikipagsapalaran. Ngunit ang misyon na protektahan ang kanyang kapatid ay mas matindi kaysa sa kanyang takot. Mas komplikado kaysa sa inaasahan ng paghahanda para sa kanyang biyahe sa Maynila. Una, kailangan niyang mag-apply ng 2 linggong leave sa bangko at dumarami ang hindi inaasahang gastos tulad ng visa at airfare. Ngunit hindi natinag ang desisyon ni Katarina. Sa halip, habang mas naghahanap siya ng impormasyon tungkol sa Pilipinas, lalo siyang nag-alala. Sa kanyang paghahanap ng impormasyon, may ilang nakakagulat na katotohanan siyang natuklasan. Ang sistema ng Grab at taxi ay laganap.
At ang mga Pilipino ay kilalang kilala sa pagiging magaling mag-Ingles. Ngunit ang pag-aalinlangan tungkol sa language barrier at cultural difference ay hindi nawala. 3 araw bago ang kanyang pag-alis, may hindi inaasahang nangyari. Biglang hinimatay ang kanyang ina dahil sa pananakit ng dibdib. Nagmadali si Katarina sa emergency room. Nadiagnose ng doktor na may problema sa puso ang kanyang ina. Sa kabutihang palad, wala siyang panganib sa buhay ngunit kailangan niyang manatili sa ospital sa loob ng ilang araw para obserbahan. Sa silid ng ospital, mahigpit na hinawakan ng ina si Katarina. Katarina, sa buong buhay mo, para sa amin ka lang nabuhay. Lumambot ang mga mata ni Katarina dahil sa sinabi ng kanyang ina. Sa pagkakataong ito, gawin mo ang gusto mong gawin. Hindi para kay Liisa, kundi para sa sarili mo. Malalim na tumagos ang salita ng kanyang ina kay Katarina. Naisip niya kung gaano karami ang isinakripisyo niya sa ilalim ng pangalan ng pagpoprotekta sa pamilya. Ang pagtigil sa kolehiyo sa edad na 20 upang magtrabaho at ang pagpili na huwag mag-asawa sa edad na 30 lahat ay para sa pamilya. Ma, pwede ba akong pumunta sa Pilipinas? Talagang nag-aalala ako, maingat na tanong ni Katarina. Ngumiti ang ina at tumango. Pumunta ka. Tingnan mo at saka ka magdesisyon. Malay mo, may bago kang matagpuan doon. Sa wakas, dumating ang araw ng pag-alis. Habang sumasakay sa eroplano patungong Maynila sa Tallinn Airport, magkahalo ang emosyon ni Katarina. Sa mahabang 15 oras na biyahe, paulit-ulit niyang naisip, tama ba talaga ang desisyon ni Lisa? Masyado ba akong conservative? Nag-ikot ang iba't ibang tanong sa kanyang isip. Sa eroplano, binuksan ni Katarina ang kanyang phrasebook ng Tagalog. Paulit-ulit niyang sinubukan ang pagbigkas ng kumusta, salamat, pasensya na. Kahit magaspang, gusto niyang makipag-usap kahit sa pinakapangunahing paraan. Nakita ng kanyang katabing Pilipinong pasahero ang kanyang pagsisikap at maggiliw na itinuwid ang kanyang pagbigkas. First time mo sa Pilipinas? Tanong ng pasahero sa Ingles. Oo, pupuntahan ko ang kapatid ko, sagot ni Katarina ng tapat. Marami siyang ibinahaging kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa Pilipinas. Paano gamitin ang beep card o commuter app? Sikat na lugar pasyalan at ang katangian ng kultura ng Pilipino. Ang mga Pilipino sa simula ay medyo nahihiya pero sa loob ay napakainit ng puso, lalo na sa mga dayuhan. Napakagalang, paliwanag niya. Sa wakas, dumating sila sa Naiya Ninoy Aquino International Airport. Mula nang tumuntong siya sa labas ng eroplano, nagulat na si Katarina. Ang laki at kalinisan ng paliparan at ang sistema ng mga palatandaan ay kahanga-hanga. Kahit marami siyang nakitang modernong pasilidad sa Estonia, ang paliparan sa Maynila ay nasa ibang antas. Habang nakapila para sa imigrasyon, tiningnan ni Katarina ang paligid. Ang mga turista mula sa iba't ibang bansa ay nakapila ng maayos. Ang mga empleyado ng paliparan ay nakangiti at tumutulong. Ito ay malayo sa malabo niyang stereotype ng isang magulong lipunan sa Asya. Ang pagbili ng beep card at pagsakay sa taxi, Grab ay mas madali kaysa sa inaasahan. Malilinaw ang mga English sign at may mga tauhan na tumutulong sa mga dayuhan. Ngunit sa kanyang pagtawid sa Maynila, ang dami ng tao, ang ingay at ang makulay na jeepney ay nagbigay sa kanya ng sensory overload. Pagdating sa tinutuluyan niya malapit sa Malate, Ermita, inayos agad ni Katarina ang kanyang gamit at tinawagan si Lisa. Ate, nasa Maynila ka? Ang boses ni Lisa ay may halong gulat at pagkataranta. Magkita tayo bukas. Marami tayong pag-uusapan, matatag ang tono ni Katarina. Nang gabing iyon, tinitigan ni Katarina ang tanawin ng Maynila mula sa bintana, puno ng magkahalong damdamin. Ang lungsod ay mas moderno kaysa sa inaakala niya, na nagsisimulang magbago sa kanyang unang impresyon. Ngunit ang mga pag-aalinlangan tungkol sa madaliang desisyon ni Lisa na magpakasal ay hindi pa rin nawawala. Kinabukasan, naghihintay si Katarina kay Liisa sa isang coffee shop malapit sa Bonifacio Global City. Hindi pa lubos na naka-adjust sa jet lag, gising na siya bago mag-umaga at naglibot muna. Ang masiglang kapaligiran at ang enerhiya ng mga kabataan ay nakakaengganyo. Nagulat si Katarina nang dumating si Lisa. 10 minuto bago ang itinakdang oras. Mas bilugan ang mukha ni Lisa at may kakaibang kinang sa kanyang hitsura. Lisa! Masayang tawag ni Katarina, ngunit medyo nag-aalangan ang ekspresyon ni Lisa. Ate, ba't bigla ka na lang dumating? Sabi ni Lisa pagkaupo. Maingat na tiningnan ni Katarina ang mukha ni Lisa. Pakiramdam niya ay may itinatago ito.
Liisa, medyo kakaiba ka. Parang tumaba ka. Nag-alinlangan si Liisa, huminga ng malalim. Ate, may sasabihin sana ako. Nagsimulang manginig ang boses ni Liisa. Naramdaman ni Katarina ang kaba at umusad ang kanyang katawan. Ano yun? Sabihin mo na. Ate, buntis ako. Sa paglabas ng salita ni Lisa, tila huminto ang lahat ng ingay sa coffee shop. Matagal na hindi nakapagsalita si Katarina. Walang laman ang kanyang isip. Sabay-sabay sumagi sa kanyang isip ang iba't ibang kaisipan. Ano? Buntis? Nakayuko si Liisa at nagpatuloy. 3 buwan na, kaya gusto kong magpakasal kaagad. Lalong nanigas ang ekspresyon ni Katarina. Lahat ng pag-aalinlangan niya sa biglaang anunsyo ni Liisa ng kasal ay nabigyan ng sagot sa sandaling iyon. Liisa, matino ka ba? Magpapakasal ka dahil lang sa pagbubuntis? Nasaan ang pag-ibig? Nasaan ang sinseridad? Tumaas ang boses ni Katarina. Nagsimulang mapatingin ang mga tao, ngunit wala siyang pakialam. Umiiyak na sumagot si Liisa. Hindi mo naiintindihan, ate. Talagang napakabait ni Miguel. Natuwa rin siya sa balita ng pagbubuntis at inihahanda na niya ang lahat para sa amin ng bata. Ngunit hindi matanggap ni Katarina. Responsibilidad lang yan, hindi tunay na pag-ibig. Nagpatuloy ang pagtatalo ng magkapatid. Sinubukan ni Liisa na ipaliwanag kung gaano ka maalalahanin at karesponsable si Miguel. Iginigiit naman ni Katarina kung gaano kapanganib ang madaliang desisyon dahil sa pagbubuntis. Kapag nakilala mo si Miguel, ate, maiintindihan mo, sabi ni Lisa. Nagalit si Katarina sa loob, sapat nang nakakagulat na nalagay ang kanyang kapatid sa ganoong sitwasyon, ngunit mas ikinagagalit niya ang pagtatangkang magdesisyon ng mag-isa nang hindi siya kinukonsulta. Sige, kakausapin ko ang lalaking iyan, pero kung hindi ko matanggap, babalik ka sa Estonia. Nang hapong iyon, dinala ni Lisa si Katarina para makilala si Miguel. Nagkita sila sa isang coffee shop sa Makati Central Business District. Mas matatag at seryoso si Miguel kaysa sa kanyang inaasahan. 29 ng taong gulang, siya ay isang engineer sa isang kumpanya ng teknolohiya. Taimtim niyang ipinaliwanag ang lahat, mula sa pagkakakilala nila ni Lisa hanggang sa kasalukuyang sitwasyon. Sa simula ay nag-alala rin ako, pero sa isip ko na makakasama ko si Lisa, naging masaya talaga ako, punong-puno ng sinseridad ang salita ni Miguel. Ngunit nagdududa pa rin si Katarina. Kung hindi buntis si Liisa, magpapakasal ka pa rin ba? Nag-isip sandali si Miguel saka sumagot ng may katiyakan, oo, syempre. Plano ko na talagang mag-propose kay Lisa. Naging mas mabilis lang dahil sa balita ng pagbubuntis. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita kay Katarina mga larawan ng singsing at isang detalyadong plano ng proposal. Medyo nagulat si Katarina ngunit hindi pa rin nagpakita ng emosyon. Hindi madaling manirahan sa Pilipinas kasama ang isang dayuhang asawa, di ba? Lalo na't may anak na. Tanong ni Katarina. Maingat na sumagot si Miguel sa tanong ni Katarina. Tama, alam kong hindi madali, pero malugod na tinatanggap ng pamilya ko si Lisa. Marami rin akong kasamahan sa trabaho na may asawang dayuhan na makakatulong. Nag-aaral din ako ng Estoniano. Ipinakita niya ang isang app sa kanyang telepono para sa pag-aaral ng wikang Estoniano. Pagkatapos ng kanilang unang pagkikita, umuwi si Katarina na may magkahalong damdamin. Bagamat maaari niyang aminin na si Miguel ay mas maingat at responsable kaysa sa inaakala niya, nag-aalala pa rin siya sa kinabukasan ni Lisa. Ang pagbubuntis ang naging dahilan kung bakit nagmamadali ang lahat ng desisyong iyon ang pinakamalaking problema. Kinabukasan, sinamahan ni Katarina si Lisa upang makilala ang mga magulang ni Miguel. Ang mga magulang ni Miguel, parehong nasa edad 60, ay nakatira sa isang subdivision sa Quezon City. Ang kanyang ama ay nagpapatakbo ng isang maliit na negosyo at ang kanyang ina ay isang housewife. Nag-aalangan pa rin si Katarina sa kanyang puso dahil sa pag-aalala niya sa tradisyonal na kultura ng pamilyang Pilipino. Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Ikaw siguro ang ate ni Liisa. Masiglang sinalubong ng ina ni Miguel si Katarina. Kumusta po? Salamat po sa pagpunta niyo mula sa malayo, magalang nabati ng ama ni Miguel. Si Liisa ay talagang mabuting bata. Masaya kaming mga magulang na makita siyang masaya kasama ang aming anak. Nagdududa si Katarina sa kanilang sinseridad. Baka raw nagpapabait lang sila. Sa oras ng hapunan, nagsimulang magtanong si Katarina. Mahihirapan si Lisa na mag-adjust sa kultura ng Pilipinas. Paano niyo po siya planong tulungan?
Nagulat ang ina ni Miguel, ngunit mabilis itong ngumiti at sumagot, sa simula ay nag-alala rin kami. Pero masayahin at masikap si Lisa, kaya mabilis siyang naka-adjust. Nag-aaral na rin siyang magluto ng adobo at sinigang. Nagpupunta rin kaming magkasama sa palengke. Para kay Katarina, masyadong mababaw ang mga sagot na ito. Sa kasal ni Lisa na buntis, hindi ba may magiging masamang tingin ang mga tao sa paligid? Sa matalas na tanong ni Katarina, sandaling natahimik ang ama ni Miguel, saka tapat na nagsalita. Siyempre, baka may ganoong tingin, pero sa panahong ito, hindi na iyan kasing seryoso ng dati. Hindi nasiyahan si Katarina sa sagot. Hindi ko po tinatanong kung may problema, kundi kung baka masaktan si Liza. Naging awkward ang kapaligiran. Sumagot si Miguel, para sa amin, mas mahalaga ang kaligayahan ng aming pamilya kaysa sa tingin ng ibang tao. Pagkatapos ng hapunan at nagpaalam na sa mga magulang ni Miguel, sinabi ni Katarina kay Lisa ang nasa puso niya. Liisa, pakiramdam ko ay masyadong minamadali ang desisyon na ito. Hindi porket buntis ay kailangang magpakasal. Naunawaan ni Lisa ang pag-aalala ng kanyang ate ngunit nanatili siyang matatag. Ate, mahal ko talaga si Miguel. Aksidente man ang pagbubuntis, dahil sa bata lalo akong nakasiguro. Katiyakan ang boses ni Lisa. Pero paano kung maging mahirap ang buhay may asawa? Kung magkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa cultural gap o language barrier, hindi nawawala ang pag-aalala ni Katarina. Bumuntong hininga si Lisa at sumagot, bakit ba laging negatibo ang iniisip mo ate? Nang gabing iyon, naglakad si Katarina nang nag-iisa sa Baywalk Luneta Park, sinubukang ayusin ang kanyang isip. Iba sa kanyang pagdating mula sa Estonia, medyo maganda ang kanyang unang impresyon sa Pilipinas. Magiliw ang mga tao. Malinis ang lungsod at ligtas. Ngunit hindi pa rin siya makatiyak sa desisyon ni Lisa. Habang naglalakad, may biglang sumugod mula sa likuran at sinubukang agawin ang bag ni Katarina. Sumigaw si Katarina. Agad na tumakbo ang mga tao sa paligid upang tumulong. Magnanakaw, malakas na sigaw ng isang tao. Sa kabutihang palad, hindi naagaw ang bag ngunit natumba si Katarina sa lupa dahil sa takot. Doon, lumapit ang isang lalaki at tinulungan si Katarina na makatayo. Okay ka lang ba? May nasaktan ba? Siya ay isang pulis. Wala naman po, salamat, sagot ni Katarina sa Ingles. Ang pulis ay sumagot din sa matatas na Ingles. Dayuhan ka pala, gusto mo bang mag-report? Tumakas doon ang magnanakaw, pwedeng matrak yan. Nagulat si Katarina sa pagiging magiliw niya. Ang pulis ay si Rafael, 29, at nagpapatrol sa paligid ng Baywalk. May mga insidente ng pangaagaw minsan sa mga dayuhang turista. Mag-ingat ka kapag nag-iisa ka, sabi ni Rafael nang may magiliw na tinig na nagbigay ng kapanatagan kay Katarina. Nang malaman ni Rafael na taga-Estonia si Katarina, nagpakita siya ng interes. Ang Estonia isa sa Baltic States, sikat sa pagiging digital-savvy country, di ba? Humanga si Katarina sa kanyang kaalaman. Karamihan kasi sa mga tao ay hindi alam kung nasaan ang Estonia. Bakit ka po nandito sa Pilipinas? Tanong ni Rafael. Nag-alinlangan si Katarina. Sa katapat na sumagot. Sabi ng kapatid ko, magpapakasal daw siya sa isang Pilipino. Kaya pumunta ako para kumpirmahin. Ngumiti si Rafael. Kaya pala nag-aalala ka. Pero maraming mababait na Pilipino, alam mo ba? Mula sa unang pagkikita niya kay Rafael, nagsimulang magbago ang pagtingin ni Katarina sa Pilipinas. Kinabukasan, nag-alok si Lisa na ipasyal si Katarina sa iba't ibang lugar sa Maynila. Hindi mo pwedeng husgahan ang Pilipinas nang hindi mo pa lubos na naiintindihan ate, sabi ni Lisa, kaya napilitang sumang-ayon si Katarina. Ang una nilang pinuntahan ay ang Intramuros. Ang lakas at kagandahan ng mga lumang pader at church ay nakapag-iwan ng malalim na impresyon kay Katarina. Lalo na habang tinitingnan niya ang mga lumang kalsada, naramdaman niya ang pagmamalaki ng mga Pilipino sa kanilang kasaysayan at tradisyon. Ang bansang ito ay mahusay magpreserba ng kasaysayan, ano? Namamanghang sabi ni Katarina. Nagulat si Katarina nang makita niya si Lisa na nakikipag-usap sa isang tour guide gamit ang matatas na Tagalog. Mas magaling ang Tagalog ni Lisa kaysa sa inaakala ko. Ate, halos wala na akong problema sa pang-araw-araw na usapan. 2 taon na rin akong nag-aaral, paliwanag ni Lisa, na nagbigay ng kapanatagan kay Katarina. Ang sumunod nilang pinuntahan ay ang Binondo, Chinatown. Habang umiinom ng bubble tea at kumakain ng hopya, mas detalyado pang ikinuwento ni Lisa ang buhay niya sa Pilipinas. Sa simula, talagang nahirapan ako. Problema sa wika at hindi ako sanay sa pagkain.
Pero sobrang tumulong si Miguel. Paano siya tumulong? Usisa ni Katarina. Ngumiti si Lisa. Tinulungan niya ako mag-aral ng Tagalog araw-araw. Nagluluto kami ng pagkaing Pinoy, nanonood ng mga Pinoy drama at ipinaliliwanag niya ang kultura. Napakabait niya. Habang pinapakinggan ang kwento ni Lisa, unti-unting nagbago ang impresyon ni Katarina kay Miguel. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pag-aalala tungkol sa madaliang kasal dahil sa pagbubuntis. Pero Lisa, malaki ang stress kapag buntis ka nagpapakasal. Sa totoo lang ate, nagpanik din ako sa simula. Pero nang makita ko kung gaano kasaya si Miguel sa balita ng pagbubuntis, napawi ang takot ko. Umiiyak na nagpatuloy si Lisa. Talagang pinahahalagahan ni Miguel ang batang ito. Naghahanda na siya ng lullabies at tinitingnan na ang mga gamit ng bata. Nang gabing iyon, naglalakad si Katarina ng nag-iisa sa Ayala Triangle. Nag-iisip ng malalim. Ang mga karanasan niya sa Pilipinas ay unti-unting nagpapabago sa kanyang mga preconceived notion. Ligtas ang kalye, magiliw ang mga tao, at mas mahusay ang pag-adapt ni Lisa kaysa sa inaakala niya. Biglang tumunog ang telepono niya. Tawag mula sa Estonia ang doktor ng kanyang ina. Miss Katarina, lumala na naman ang kalagayan ng inyong ina. Kailangan na po kayong bumalik kaagad. Nawala ng malay si Katarina. Mas seryoso ang kalagayan ng puso ng kanyang ina kaysa sa inaakala niya. Agad siyang tumawag kay Liisa. Liisa, hinimatay na naman si Mama. Kailangan kong bumalik kaagad. Nagulat din si Lisa at nag-alok na sasama sa Estonia. Ngunit pinigilan siya ni Katarina dahil sa kalagayan niya. Habang papunta sa paliparan, magkahalo ang emosyon ni Katarina. Ang pinakaaalalahanin niya ay ang kalusugan ng kanyang ina, ngunit hindi rin siya mapalagay na iwan si Lisa. Ngunit nagulat siyang sumalubong sa kanya si Miguel sa paliparan. Gusto ko pong magpaalam sa atin ni Lisa, magalang na bati ni Miguel. Sana gumaling po kaagad ang inyong ina. Aalagaan ko po si Lisa. Huwag po kayong mag-alala. Ang kanyang sinseridad ay nagbigay ng kaunting kapanatagan kay Katarina. Miguel, ipinagkakatiwala ko sa iyo si Lisa. Kung may problema, tawagan mo ako kaagad, sabi ni Katarina. Tumango si Miguel. Opo, syempre. Dahil pamilya na po tayo. Ang salitang pamilya na sinabi ni Miguel ay nagbigay ng kakaibang emosyon kay Katarina. Bago sumakay sa eroplano, mahigpit na niyakap ni Katarina si Liisa. Liisa, mag-ingat ka. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Umiiyak ding sumagot si Lisa. Ate, alagaan mo rin si Mama. Huwag kang masyadong mag-alala. Nagpaalam ang magkapatid ng puno ng pag-aalala para sa isa't isa. Pabalik sa Estonia, inalala ni Katarina ang mga pangyayari sa loob ng ilang araw. Kailangan niyang aminin na marami sa kanyang negatibong prejudice tungkol sa Pilipinas ang naglaho. Magiliw ang mga tao, maayos ang sistema ng lipunan, at ang pinakamahalaga, mukhang masaya si Liisa. Ngunit may natitira pa ring pag-aalala sa kanyang puso. Ang pagkakaiba sa wika at kultura, at ang bigat ng pagpapakasal habang buntis. Magiging masaya ba talaga si Lisa? Paulit-ulit na tanong ni Katarina sa sarili. Pagdating sa Tallinn Airport, dumiretso si Katarina sa ospital. Ang kanyang ina ay nasa intensive care unit ICU. Kahit gising, hindi maganda ang kanyang kalagayan. Kumusta si Liisa? Nahihirapang tanong ng ina. Magkahalo ang emosyon ni Katarina sa pagsagot. Ma, masaya si Lisa kaysa sa inaakala ko. Pero sabi niya, buntis daw siya. Maingat na sabi ni Katarina. Nagulat ang ina. Buntis? Kung gayon, kailangan na nilang magpakasal kaagad. Iba ang reaksyon ng ina sa inaasahan ni Katarina. Ma, hindi naman ibig sabihin na kailangang magpakasal kaagad kapag buntis, di ba? Ngumiti ng bahagya ang ina. Katarina, masyado kang nag-aalala kung saan siya masaya, hindi ba iyon ang mahalaga? Sa pakikinig sa kanyang ina, nagsimulang makita ni Katarina kung gaano ka-istrikto ang kanyang pag-iisip. Laging sumusunod sa plano at pumipili ng ligtas na daan. Nagpatuloy ang ina sa pagsasalita kay Katarina. Palagi mong gustong maging perpekto, pero hindi laging ayon sa plano ang buhay. Habang nagtatagal sa ospital, patuloy na bumabalik sa isip ni Katarina ang kanyang karanasan sa Pilipinas, lalo na ang mainit na tulong at kabaitan ni Rafael, ang pulis. Sa pamamagitan ng tunay na karanasan, marami sa kanyang malabong takot sa Pilipinas ang nawala. Nang bumuti ang kalagayan ng ina, tumawag si Katarina kay Lisa. Lisa, medyo okay na si Mama. Ikaw, kumusta ka? Mas masigla si Liisa sa video call kaysa dati. Okay na ate, mabuti na ako. Kumusta si Miguel?
Inaalagaan ka ba ng mabuti? Tanong ni Katarina. Nakangiting sumagot si Liisa. Ate, napakamaalalahanin talaga ni Miguel. Dahil malala ang morning sickness ko, nagluto siya ng tinola at lugaw araw-araw. Sabi raw sa Pilipinas, maganda sa buntis ang ganoong sabaw. Habang tinitingnan ang masayang mukha ni Lisa, unti-unting lumambot ang puso ni Katarina. Ngunit hindi pa rin siya lubos na mapalagay. Lisa, wala bang hirap dahil sa pagkakaiba ng kultura? Siyempre mayroon, pero ang pamilya ni Miguel ay napakabait sa akin. Lalo na si tita, inaalagaan ako na parang tunay na anak, sabi ni Lisa. Habang nagsasalita si Lisa, lumabas si Miguel sa screen. Ate Katarina, kumusta po? Kumusta po ang inyong ina? Magalang na tanong ni Miguel. Sumagot si Katarina. Mas maayos na siya. Naramdaman niya ang tunay na pag-aalala at kabaitan ni Miguel. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Katarina ng hindi naasahang mensahe mula kay Rafael, ang pulis sa Pilipinas. Nalaman ni Rafael ang contact number ni Katarina kay Liisa at nagpadala siya ng mensahe ng pag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanyang ina. Kumusta po, Miss Katarina? Ako po si Rafael, ang nakilala niyo sa Baywalk. Nabalitaan ko kay Liisa na hindi po maganda ang kalagayan ng inyong ina. Sana po gumaling siya kaagad. Sa pagbabasa sa mensahe ni Rafael, nakaramdam si Katarina ng kakaibang emosyon. Isang dayuhan na minsan lang niyang nakita pero nag-aalala sa kalagayan ng kanyang pamilya. Naantig siya sa pag-aalala nito. Sumagot si Katarina ng mensahe ng pasasalamat. Salamat sa pag-aalala. Mas maayos na ang aking ina. Maraming salamat din sa tulong mo noon. Mabilis na nag-reply si Rafael. Mabuti naman. Kung babalik ka sa Maynila, ipapasyal kita. Ang maliliit na pag-uusap na ito ay bago kay Katarina. Itinalaga niya ang kanyang sarili na hindi magkaroon ng ganitong uri ng damdamin sa kanyang buhay. Ngunit sa pakikipag-usap kay Rafael, nakaramdam siya ng kakaibang kaba at naramdaman niya rin kakaiba ang kanyang sarili dahil sa emosyong ito. Nang maging mas matatag ang kalagayan ng ina, tinanong ni Katarina ang petsa ng kasal ni Liisa. Kailan niyo balak magpakasal, Lisa? Nag-alinlangan si Lisa at sumagot, sa dulo ng susunod na buwan. Kung masyadong matagal, lalong lalaki ang tiyan ko. Ang bilis naman, gulat na sabi ni Katarina. Ipinaliwanag ni Lisa na sa Pilipinas, ang pagpapakasal habang buntis ay hindi raw ganoon kahindi pangkaraniwan at tinatanggap ng natural. Sa pakikinig sa sinabi ni Lisa, naramdaman ni Katarina na mas bukas ang lipunan sa Pilipinas kaysa sa inaakala niya. Kung gayon, attend ako, sabi ni Katarina. Masayang sumigaw si Lisa. Talaga, ate? Napakaganda kung darating ka. Sa pagtingin sa masayang reaksyon ni Lisa, naramdaman ni Katarina na tama ang kanyang desisyon, ngunit mayroon ding pag-aalala. Okay lang ba naiwan kong mag-isa si Mama para lang bumalik sa Pilipinas? Ngunit nagsalita ang kanyang ina. Katarina, umuwi ka sa kasal ni Liisa. Huwag kang mag-alala sa akin. Pero hindi kita pwedeng iwan mag-isa, sabi ni Katarina. Ngumiti ang ina. Tumulong ang kapitbahay natin si Kumari Eva na magbantay sa loob ng ilang araw. At maayos na rin ako. Nagpapasalamat si Katarina sa pag-aalala ng kanyang ina. Sa huli, nagdesisyon si Katarina na bumalik sa Pilipinas para dumalo sa kasal ni Lisa. Iba ang pananaw niya kumpara sa unang biyahe niya. Hindi na siya pupunta para pigilan, kundi para magbigay ng tunay na pagbati. Habang nagbubuk ng tiket, nagpadala si Katarina ng mensahe kay Rafael. Pupunta ako sa Pilipinas sa susunod na linggo para sa kasal ni Lisa. Mabilis ang reply ni Rafael. Talaga? Kung gayon, ipapasyal na kita sa Maynila sa pagkakataong ito. Iba ang pakiramdam ni Katarina habang naghahanda para sa pangalawang biyahe. Sa halip na pag-aalala o pag-aalinlangan, mas nangingibabaw ang pananabik. Gusto niyang batiin ang maligayang kasal ni Lisa at may kaba rin sa muli niyang pagkikita kay Rafael. Pagdating sa naiya, magkasama sina Lisa at Miguel sa pagsalubong. Nang makita ang bahagyang bilog na tiyan ni Liisa, naramdaman ni Katarina ang realidad. Liisa, magiging mama ka na talaga, sabi ni Katarina habang mahinang hinahaplos ang tiyan ni Lisa. Masayang ngumiti si Lisa. Ate, kumustang pakiramdam mo ngayon? Mas naging magiliw ba sa iyo ang Pilipinas? Tanong ni Miguel. Tapat na sumagot si Katarina. Oo, mas komportable kaysa sa una. At sa pagkakita ko kung gaano kakasaya, Liisa, nakahinga ako ng maluwag. Pagkalapag ng kanyang mga gamit, tinawagan ni Katarina si Rafael. Nasa Pilipinas na ako. Pwede ba tayong magkita? Mabilis na nag-reply si Rafael.
tila naghihintay na. Siyempre! Tawagan kita pagkatapos ng shift ko. Nang gabing iyon, dinala ni Rafael si Katarina sa Makati Skyline Rooftop Bar. Gusto kong ipakita sa iyo ang tanawin ng Maynila sa gabi. May ganyang tanawin ba sa Estonia? Tanong ni Rafael. Ngumiti si Katarina. Maganda rin sa Tallinn, pero walang ganitong kalaking lungsod. Habang umaakyat sa elevator, natural na nag-usap sina Katarina at Rafael. Rafael, bakit ka naging pulis? Nag-isip si Rafael. Gusto kong gumawa ng trabahong makakatulong sa tao, lalo na sa mga nasa mahirap na sitwasyon. Tulad ko? Biro ni Katarina. Tumawa si Rafael. Nangyari iyon, natuwa talaga ako. Baka magbago ang impresyon ng mga dayuhan sa Pilipinas dahil sa ganoong insidente. Naantig si Katarina sa pagiging maalalahanin ni Rafael. Habang tinitingnan ang Maynila sa gabi, maingat na nagtanong si Rafael. Katarina, ano po ang trabaho niyo sa Estonia? Ikinuwento ni Katarina ang tungkol sa kanyang trabaho sa bangko. Stable pero medyo boring. Paulit-ulit lang ang ginagawa. Hindi mo pa naisip na subukan ng bagong challenge? Ang tanong ni Rafael ay nagpatigil kay Katarina. Sa totoo lang, naisip ko. Pero dahil kailangan kong alagaan ang pamilya ko, pumili lang ako ng ligtas na pagpipilian. Nang marinig ang tapat na sagot ni Katarina, nagpakita si Rafael ng pag-unawa. Mahalaga ang pagsasakripisyo para sa pamilya, pero mahalaga rin ang sarili mong kaligayahan. Ang salita ni Rafael ay tumagos kay Katarina. Sinabi rin iyon ng kanyang ina. Para kanino ka nabubuhay? Malumanay na tanong ni Rafael. Matagal na hindi nakapagsalita si Katarina. Ang tanong na iyon ay tumama sa kaibuturan ng kanyang puso. Naisip niya na sa ngayon na buhay siya para sa ibang tao, para sa kanyang ina, para kay Lisa. Ngunit kailanman ay hindi siya nabuhay para sa kanyang sarili. Parang palagi akong nabubuhay para sa iba, nanginginig ang boses ni Katarina. Akala ko obligasyon kong alagaan ang pamilya ko. Mahinang hinawakan ni Rafael ang kamay ni Katarina. Pero ngayon, pwede ka nang gumawa ng desisyon para sa sarili mo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Katarina ang pagbabago sa kanyang puso. Ang isang tao na naghahanap ng kaligtasan at katatagan sa buong buhay niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng pagkauhaw sa pakikipagsapalaran at pagbabago. Ang makilala ang tulad mo, Rafael, ay bago rin sa akin. Nag-usap sila ng matagal ng gabing iyon, nagbahagi ng kanilang mga pangarap, alalahanin at pananaw sa hinaharap. Natuklasan ni Katarina na lalo siyang naaakit kay Rafael. Nag-iwan din si Rafael ng malalim na impresyon sa pagiging totoo ni Katarina. Kinabukasan, tumulong si Katarina kina Liisa sa paghahanda para sa kasal. Pumili ng gown, tiningnan ang venue at inayos ang mga imbitasyon. Ate, parang iba ka ngayon, sabi ni Lisa. Nagulat si Katarina. Anong ibig mong sabihin iba? Tanong ni Katarina. Sumagot si Lisa. Dati, laging may pag-aalala sa mukha mo. Ngayon, parang puno ka ng pananabik. Nakahanap ka ba ng bagong pag-ibig? Sa matalas na tanong ni Liza, nagulat si Katarina. Wala! Naisip ko lang na maganda ang Pilipinas. Ngunit nakita na ni Lisa ang lahat. Si Rafael ba, ate? Talagang napakabait niyang tao, sabi ni Miguel. Kilala mo si Rafael? Gulat na tanong ni Katarina. Tumango si Lisa. Kasamahan namin siya sa college ni Miguel. Talagang masipag at maalalahanin siyang tao. Lalong gumanda ang impresyon ni Katarina kay Rafael. Isang araw bago ang kasal, tumawag si Katarina sa kanyang ina sa Estonia. Mama, kumusta ang paghahanda para sa kasal ni Lisa? Tanong ng ina. Masiglang sumagot si Katarina. Magiging magandang kasal ito, pero mas masigla ang mukha mo. May maganda bang nangyari? Nagulat si Katarina sa matalas na pagmamasid ng kanyang ina. Masaya lang ako dahil nakikita ko si Lisa na masaya, pero alam na ng ina. Katarina, sabihin mo na ng tapat. May nakilala ka bang mabait? Sa direktang tanong ng ina, hindi na nagawang magtago ni Katarina. Sa totoo lang, nakilala ko ang isang pulis na nagngangalang Rafael. Talagang napakabait niya. Nang marinig ang pag-amin ni Katarina, masayang ngumiti ang ina. Ang anak ko, sa wakas ay natuto na ring umibig. Ang ganda! Mas positibo ang reaksyon ng ina kaysa sa inaasahan, kaya nakahinga ng maluwag si Katarina. Pero hindi pa ako sigurado. Katarina, maging tapat ka sa sarili mo sa pagkakataong ito. Sa buong buhay mo, nabuhay ka para sa iba. Ngayon, isipin mo naman ang sarili mong kaligayahan. Ang salita ng kanyang ina ay malalim na tumagos kay Katarina. Talagang gusto ng kanyang ina na maging masaya si Katarina.
Sa wakas, dumating ang araw ng kasal ni Liza at Miguel. Ang kasal, na ginanap sa isang events place sa BGC, ay napakaganda. Si Liza, na nakasuot ng tradisyonal na Filipiniana gown at wedding dress, ay parang isang panaginip. Tinitigan ni Katarina ang kanyang kapatid, napaiyak dahil sa labis na emosyon. Ate, huwag kang umiyak, masisira ang makeup mo. Biro ni Liza. Tumawa si Katarina at pinunasan ng luha. Ang ganda mo talaga, Liisa. Ikaw ang pinakamagandang nobya sa mundo. Ang tapat na papuri ni Katarina ay nagpaiyak din kay Liisa. Sa venue ng kasal, nagtipo ng pamilya at mga kaibigan ng magkabilang panig, lalo na ang mga magulang ni Miguel na mainit na sumalubong kay Katarina. Miss Katarina, maraming salamat sa pagpunta niyo mula sa malayo. Ngayon, pamilya na talaga tayo. Ang salita ng ina ni Miguel ay labis na nakaantig kay Katarina. Nang magsimula ang kasal at pumasok si Miguel, maingat na tiningnan ni Katarina ang ekspresyon nito. Puno ng tapat na pag-ibig at tuwa ang kanyang mga mata. Talagang mahal niya si Liza, nakumpirma ni Katarina sa kanyang puso. Nang si Liza na ang papasok, inihanda ni Katarina ang sarili at inalalayan ang kanyang kapatid sa aisle. Dahil wala na ang kanilang ama, si Katarina ang pumalit sa papel na iyon. Ate, ang ganda at buti at nandito ka, bulong ni Liza. Liza, maging masaya ka. Palagi kitang susuportahan. Mahigpit na hinawakan ni Katarina ang kamay ni Liza. Pagkatapos ibinigay niya si Liza kay Miguel. Miguel, ipinagkakatiwala ko sa iyo si Liza. Mahinang bili ni Katarina. Yumuko ng malalim si Miguel at sumagot, Opo, aalagaan ko siya habang buhay. Habang pinapanood ang dalawa na nagpapalitan ng sumpa, napagtanto ni Katarina kung gaano siya kamali sa kanyang mga prejudice. Ang pag-ibig ay maaaring tumawid sa mga hangganan, kultura at wika. Nakita niya mismo na ang pag-ibig ni Miguel at Liisa ay totoo. Sa reception, nakipag-usap si Katarina sa maraming bisita. Karamihan sa kanila ay magiliw kay Katarina na isang dayuhan. Ikaw siguro ang ate ni Liza. Puro papuri si Liza sa iyo, sabi ng lahat kay Katarina. Dito, dumating si Rafael sa reception. Si Rafael, na nakasuot ng barong Tagalog at suit, ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Katarina. Miss Katarina, napakaganda ng kasal. Mukhang masaya si Liza. Lumapit si Rafael at nagsalita. Rafael, salamat sa pagpunta. Masyado akong naging abala sa paghahanda kaya hindi ako nakapag-contact ng maayos, sabi ni Katarina. Ngumiti si Rafael at sumagot, ayos lang po. Karangalan ko pong makasama kayo sa espesyal na araw na ito. Nang matapos ang reception, maingat na nag-alok si Rafael kay Katarina. Kung may oras ka, gusto mo bang maglakad-lakad at mag-usap? Tumango si Katarina. Naglakad sila sa isang maliit na parke malapit sa venue. Talagang nakakaantig na kasal. Sa pagkita mo kay Liisa na masaya, nakahinga ka na siguro ng maluwag, Miss Katarina, sabi ni Rafael. Tapat na tumango si Katarina. Oo, nag-aalala talaga ako sa simula. Pero ngayon, sigurado na akong magiging masaya si Liisa. Kailan ka babalik sa Estonia, Miss Katarina? Tanong ni Rafael. Nag-alinlangan si Katarina. Sa totoo lang, ang tiket ko ay 3 araw mula ngayon, pero bigla akong ayaw pang umuwi. Hindi pa ako sigurado. Maayos na si Mama at panatag na ang loob ko kay Liisa, malabong sagot ni Katarina. Ang sagot ni Katarina ay nagbigay ng pananabik kay Rafael. Ibig bang sabihin niyan, pwede ka pang manatili dito sa Pilipinas ng mas matagal? Baka pwede. Nahihiyang sagot ni Katarina. Masayang ngumiti si Rafael. Kung gayon, maipapasyal pa kita sa mas maraming lugar sa Maynila. Tuwang-tuwa ako. Ang tapat na pagpapahayag ng tuwa ni Rafael ay nagpakilig kay Katarina. Hindi niya naranasan ang ganitong emosyon sa buong buhay niya. Ngunit kapag kasama niya si Rafael, patuloy na dumarating ang bagong damdamin. Rafael, may aaminin sana ako sa iyo, sabi ni Katarina. Ano yon? Usisa ni Rafael. Naglakas loob si Katarina. Sa ngayon, hindi pa ako nagkaroon ng ganoong klaseng relasyon. Laging akong abala sa pag-aalaga sa pamilya ko kaya wala akong oras para doon. Hindi nagulat si Rafael sa tapat na pag-amin ni Katarina. Sa halip, nagpakita siya ng mas mainit na ekspresyon. Kung gayon, mas magiging mahalaga ang oras na ito. Huwag kang magmadali. Dahan-dahan nating kilalanin ang isa't isa. Nang gabing iyon, nagpalipas ng gabi si Katarina sa honeymoon suite ni Liza at Miguel. Ate, parang maganda ang progress ni Rafael, ah? Biro ni Liza. Namula ang mukha ni Katarina. Huwag kang mag-imbento. Ate, huwag ka nang magtago.
Iba na talagang ekspresyon mo habang kausap si Rafael kanina, ang matalas na pagmamasid ni Liisa ay hindi nagawang itanggi ni Katarina. Baka, sabi niya, ate ang ganda, parang natagpuan mo na rin ang sarili mong kaligayahan. Ang salita ni Lisa ay labis na nakaantig kay Katarina. Dumating siya upang tutulan ang kasal ng kanyang kapatid, ngunit natuklasan niya ang sarili niyang bagong posibilidad. Kinabukasan, gumawa si Katarina ng isang mahalagang desisyon. Ipagpapaliban niya ang kanyang tiket pauwi ng 1 linggo. Gusto pa niyang mas makilala ang Pilipinas. Liisa, ipagpapaliban ko ang biyahe ko. Gusto ko pa sanang manatili dito. Tuwang-tuwa si Lisa sa desisyon ng kanyang ate. Ate, talaga? Kung gayon, mas marami pa kayong oras ni Rafael. Ang masayang reaksyon ni Lisa ay nagkumpirma kay Katarina na tama ang kanyang pinili. Nang sabihin niya kay Rafael ang balita ng pagpapaliban, tuwang-tuwa ito. Talagang magandang desisyon yan. Mag-apply ako ng leave ngayong linggo at ipapasyal kita sa Maynila. Ang masigasig na reaksyon ni Rafael ay lalong nagpakilig sa puso ni Katarina. Ang desisyon ni Katarina na palawigin ang pananatili niya sa Pilipinas ay ang pinakamatapang na pagpipilian sa kanyang buhay. Kinabukasan, gaya ng pangako, nag-apply ng leave si Rafael at sinimulan niyang ipakita kay Katarina ang tunay na mukha ng Maynila. Ang una nilang pinuntahan ay ang Poblacion Historical District. Wow, nakakagulat na may mga tao pa ring nakatira sa ganitong tradisyonal na gusali, namamanghang sabi ni Katarina. Nagpakita ng pagmamalaki si Rafael. Ang Pilipinas ay bansa kung saan nagkakasundo ang tradisyon at modernismo. Sa tabi ng mga skyscraper ay may makikita kang mga 200 taong gulang na gusali. Habang naglalakad sa historical district, detalyadong ipinaliwanag ni Rafael ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Dati, sa ganitong lugar, magkakasama ang mga henerasyon ng pamilya. Mahalaga talaga ang koneksyon ng pamilya. Sa pakikinig sa paliwanag ni Rafael, mas naramdaman ni Katarina ang lalim ng kultura ng Pilipinas. Sa oras ng tanghalian, kumain sila ng Filipino combo meal sa isang tradisyonal na kainan sa Binondo. Nagulat si Katarina nang makita ang iba't ibang ulam sa maliliit na plato. Hindi ko inaasahan na may kultura ng pagkain ng maraming uri ng pagkain ng sabay-sabay. Magiliw na ipinaliwanag ni Rafael kung anong sangkap ang ginamit sa bawat pagkain. May kultura kaming magbahagi ng pagkain. Sa halip na kumain ng mag-isa, mas masarap kapag nagbabahagi kami, sabi ni Rafael. Sa pakikinig sa salita ni Rafael, mas naunawaan ni Katarina ang kultura ng pagkakaisa ng Pilipinas. Kinabukasan, pumunta sila sa Ayala Museum at Bonifacio High Street at muling nagulat si Katarina sa futuristikong arkitektura. Nakakagulat na makita ang 200 gulang na gusali kahapon at ngayon naman ang ganitong super modern na gusali. Iyan ang charm ng Pilipinas. Sabay na nagaganap ang mabilis na pag-unlad at pagpapanatili ng tradisyon, may pagmamalaking sabi ni Rafael. Tumango si Katarina. Kahit ang Estonia ay tinatawag na digital savvy country, wala kaming ganitong uri ng sigla. Nang gabing iyon, nag-usap sila ng mas malalim habang kumakain ng isaw at umiinom ng beer sa Intramuros Garden. Mes, Katarina, anong trabaho ba talaga ang gusto mo? Hindi ang trabaho sa bangko kundi ang totoo mong pangarap? Nag-isip si Katarina sa tanong ni Rafael. Sa totoo lang, noong bata ako, gusto kong maging tour guide. Maglakbay sa iba't ibang bansa at ipakilala ang kultura doon sa mga tao. Nagliwanag ang mga mata ni Rafael sa pangarap ni Katarina. Kung gayon, bakit hindi mo subukan simulan ngayon? Hindi pa ba huli na magsimula ng bagong trabaho sa edad na 32? May pag-alinlangang tanong ni Katarina. Matatag na sinabi ni Rafael, hindi pa huli. Sa halip ang karanasan mo sa ngayon ay magiging mas malaking asset. Lalo na, pwede kang maging tulay sa pagitan ng Estonia at Pilipinas para sa cultural exchange. Sa pakikinig sa salita ni Rafael, nagsimulang makita ni Katarina ang bagong posibilidad. Talaga bang pwede? Maingat na tanong ni Katarina. Sumagot si Rafael ng may katiyakan. Oo, syempre. Magiging napakamakabuluhan kung gagawin iyan ng isang taong tulad mo na nakakaunawa sa dalawang kultura. Sa ikatlong araw, naglibot sila sa Mall of Asia at Divisoria, nararanasan ang kultura ng mga Pilipinong kabataan. Nang makita ang kasikatan ng Pinoy pop culture sa mga tindahan, nagsimulang magplano si Katarina ng konkreto. Katarina, kung ipakikilala mo ang kultura ng Pilipinas sa Estonia, tiyak na magiging sikat iyon. Nang gabing iyon, nasa Makati rooftop bar sila, tinitingnan ng Maynila sa gabi. Miss Katarina, pwede ba akong magtanong ng tapat? Maingat na nagtanong si Rafael. Ano iyon? Usisa ni Katarina. Nag-alinlangan si Rafael.
saka naglakas loob. May espesyal akong nararamdaman para sa iyo, Miss Katarina. Simula sa unang pagkikita natin, palagi kitang iniisip. Namula ang mukha ni Katarina sa pag-amin ni Rafael. Ako rin, sa totoo lang. Hindi ko lang naramdaman ang emosyong ito kaya hindi ko alam kung ano ang gagawin. Huwag kang magmadali. Dahan-dahan tayong mas magkakilala. Mahinang hinawakan ni Rafael ang kamay ni Katarina. Naramdaman ni Katarina ang kaba na unang beses niyang naranasan. Bumilis ang tibok ng puso niya. Rafael, salamat sa pagmamahal mo sa tulad ko. Ikalimang araw, kasama nila sina Lisa at Miguel. Sa pagkakita sa kaligayahan ng bagong kasal, lalo siyang nakasiguro. Ate, malaki ang pinagbago mo. Mas masigla ka kaysa dati, sabi ni Lisa. Ngumiti si Katarina. Liisa, dahil sa iyo marami akong natutunan sa Pilipinas. At naintindihan ko kung ano ang pag-ibig. Labis na natuwa si Lisa sa pag-amin ni Katarina. Masaya ako para sa iyo ate dahil mukhang masaya ka. Naramdaman din ni Miguel ang pagbabago ni Katarina. Nung una tayong nagkita, parang nag-aalala kang tao. Ngayon parang ibang tao ka na, parang malaking impluwensiya sa iyo si Rafael. Nahihiyang ngumiti si Katarina sa salita ni Miguel. Nang gabing iyon, matagal na nakipag-usap si Katarina sa kanyang ina sa Estonia sa video call. Ma, marami akong natutunan sa Pilipinas at may nakilala akong mabait na tao. Agad na napansin ng ina ang pagbabago sa tono ni Katarina. Katarina, mas masigla ang boses mo. Talagang masaya ka sa taong iyan, ano? Sa pakikinig sa kanyang ina, tapat na sumagot si Katarina. Ma, pwede ba ako manatili dito sa Pilipinas ng mas matagal? Siyempre, pwede. Basta't masaya ka, ayos lang sa akin. Nakahinga ng maluwag si Katarina sa pahintulot ng kanyang ina. Pero nag-aalala ako na iwan ka ng mag-isa. Nag-aalala si Katarina. Ngumiti ang ina sa pag-aalala ni Katarina. Katarina, maayos na ako ngayon. Marami ring tumutulong sa akin ng mga kapitbahay. At ang makita kang masaya, iyon ang pinakamagaling na gamot para sa akin. Naantig si Katarina sa mainit na salita ng kanyang ina. Ang isang linggong pagpapaliban ay natapos. Mas lumalim ang damdamin ni Katarina para sa Pilipinas. Nakumpirma rin ang kanyang damdamin kay Rafael. Ito ba talaga ang pag-ibig? Nalulunod sa matamis na pag-aalala, dumating ang huling araw ng pagpapaliban ni Katarina sa Pilipinas. Ngunit may malaking desisyon na siya sa kanyang puso. Nang umagang iyon, magkasamang pumunta sina Katarina at Rafael sa Baywalk para magkaroon ng mahalagang pag-uusap sa lugar kung saan sila unang nagkita. Rafael, gumawa ako ng isang mahalagang desisyon, seryosong sabi ni Katarina. Tila kinakabahan si Rafael. Anong desisyon? Sa maingat na tanong ni Rafael, huminga ng malalim si Katarina. Babalik ako sa Estonia. Aayusin ko ang dapat ayusin at babalik ako sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, para manirahan na dito. Hindi makapaniwala ang ekspresyon ni Rafael sa pag-amin ni Katarina. Talaga? Talaga bang gumawa ka ng ganoong desisyon? Oo, talaga. Gusto kong magsimula ng bagong buhay dito. At nag-alinlangan si Katarina, saka naglakas loob. Gusto ko ring makasama ka. Sa tapat na pag-amin ni Katarina, niyakap siya ni Rafael ng mahigpit. Katarina, maraming salamat talaga. Ang tapang mo sa desisyong iyan, nanginginig ang boses ni Rafael dahil sa tuwa. Mahal na mahal din kita. Gumawa tayo ng bagong buhay ng magkasama. Nang hapong iyon, sinabi ni Katarina ang kanyang desisyon kina Lisa at Miguel. Talaga ate? Maninirahan ka na dito sa Pilipinas? Hindi makapaniwalang sigaw ni Liisa. Oo, talaga. Gusto ko ring pumili ng kaligayahan para sa sarili ko, sabi niya. Ate, ang ganda! Ngayon, lahat tayo ay magkakasama na sa Pilipinas. Ang masayang reaksyon ni Lisa ay nagkumpirma kay Katarina na tama ang kanyang pinili. Taimtim din na binati ni Miguel si Katarina. Miss Katarina, talagang matapang na desisyon yan. Gagawin namin ang lahat para tulungan kang maka-adjust sa buhay dito. Ang mainit na salita ni Miguel ay nagpasalamat kay Katarina. Ngayon, para na silang tunay na pamilya. Ngunit ang pinakamahirap ay ang pagkuha ng pahintulot ng kanyang ina. Nang gabing iyon, matagal na nakipag-usap si Katarina sa kanyang ina sa video call. Ma, may mahalaga akong desisyon. Maninirahan ako sa Pilipinas. Ano? Gulat na tanong ng ina. Anong bigla mong sinasabi? Paano tayo? Sa harap ng pagkataranta ng kanyang ina, sinimula ni Katarina ipaliwanag ang plano na inihanda niya. Ma, gusto ko rin pong dalhin ka dito sa Pilipinas.
Napakaganda ng healthcare system dito at manganganak na rin si Lisa. Mas maganda kung nandito ka, ma. Nang marinig ang alok ni Katarina, matagal na hindi nakapagsalita ang ina. Katarina, pwede ba akong pumunta sa Pilipinas at magsimula ng bagong buhay? Sa pag-aalala ng kanyang ina, sumagot si Katarina ng may katiyakan. Opo ma, aalagaan ko ang lahat at ang Pilipinas ay may mahusay na pasilidad para sa mga senior citizen. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Katarina sa Estonia. Sa pagkakataong ito, hindi ito paalam kundi paghahanda para sa bagong simula. Pagdating sa Tallinn, nagulat ang ina ni Katarina sa pagbabago ng kanyang anak. Katarina, talagang nagbago ka. Ma, masaya na talaga ako. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, pumipili ako para sa sarili ko. Sa pagkakita sa masiglang ekspresyon ni Katarina, unti-unting lumambot ang puso ng kanyang ina. Nagsumite si Katarina ng kanyang pagbibitiw sa bangko. Kahit nagtrabaho siya ng 12 taon, wala na siyang pag-aalinlangan. Nagulat ang kanyang mga kasamahan, ngunit sa pagkakita sa matatag na hangarin ni Katarina, binati nila siya. Katarina, napakatapang mong pumili. Sana maging masaya ka. Habang inaayos ang bahay at mahalagang gamit, inalala ni Katarina ang kanyang 32 taon ng buhay. Magsisimula na talaga ako ng bagong buhay ngayon. Naramdaman niya ang kaba at takot, ngunit wala siyang pagsisisi. Ang pinakanakakagulat ay tinanggap ng kanyang ina ang alok ni Katarina. Katarina, sasama ako sa iyo sa Pilipinas. Gusto kong makita kung anong lugar ang nagpasaya sa iyo. Naantig si Katarina sa desisyon ng kanyang ina. Pagkalipas ng 3 buwan, magkasamang dumating sina Katarina at ang kanyang ina sa Naiya. Sa pagkakataong ito, hindi sila para mamasyal, kundi para sa isang paglalakbay patungo sa bagong buhay. Sa paliparan, sinalubong sila ni Rafael, Liisa at Miguel. Kumusta po, nanay? Marami po akong narinig mula kay Katarina, magalang na bati ni Rafael. Maingat na tiningnan siya ng ina. Ikaw palang nagpasaya sa aming Katarina, ano? Nahihiyang yumuko si Rafael sa salita ng ina. Malaki na ang tiyan ni Lisa. Masaya siyang sinalubong ang kanyang ina. Nandito na talaga si Mama. Ngayon, lahat na tayo ay nasa Pilipinas. Sa pagkakita sa muling pagtatagpo ng pamilya, napuno ng kaligayahan ang puso ni Katarina. Ang bagong buhay sa Pilipinas ay nagsimula ng mas maayos kaysa sa inaasahan. Ang ina ay nakatanggap ng regular na paggamot sa isang ospital sa Maynila at malaki ang pinabuti ng kanyang kalusugan. Nag-focus si Katarina sa pag-aaral ng Tagalog at nagsimulang maghanda para sa isang proyekto ng cultural exchange sa pagitan ng Pilipinas at Estonia. Lalong lumalim ang relasyon nila ni Rafael, nag-aaral sila ng wika ng isa't isa at mas nagiging malapit. Katarina, masaya ako araw-araw na kasama ka. Ang tapat na pag-amin ni Rafael ay nagkumpirma kay Katarina kung gaano katama ang kanyang pinili. Pagkalipas ng 6 na buwan, nanganak si Lisa ng isang malusog na sanggol. Ang sandali na naging tita si Katarina. Ate, salamat talaga. Sobrang panatag ako na nandito ka, sabi ni Lisa habang hawak ang bata. Sa pagkakita kay Lisa na yakap ang kanyang anak, muling naramdaman ni Katarina ang halaga ng pamilya. Ang ina ay napakasaya rin sa kanyang apo. Ang ganda na pumunta ako sa Pilipinas. Nakita ko ang napakagandang apo ko. Sa pagkakita sa kasiyahan ng kanyang ina, nakasiguro si Katarina na tama ang lahat ng kanyang desisyon. Pagkalipas ng 1 taon, nagpakasal na rin sina Katarina at Rafael. Ito ay isang magandang kasal na naghalo ng kultura ng Pilipinas at Estonia. Dumating ako para tutulan ang kasal ng aking kapatid at sa huli, nagpakasal din ako sa isang Pilipino. Ang pag-amin ni Katarina sa kasal ay nagpatawa sa lahat ng bisita. Ngayon, aktibo si Katarina bilang isang cultural exchange specialist sa pagitan ng Pilipinas at Estonia. Ang kanyang video channel Pinoy Love Story ni Katarina ay sikat hindi lang sa Estonia, kundi sa buong Europa. Batay sa kanyang sariling karanasan, tapat niyang ipinakikilala ang kultura ng Pilipinas. Naranasan ko mismo na ang pag-ibig ay maaaring tumawid sa mga hangganan at prejudice, nagbigay si Katarina ng lakas at pag-asa sa maraming tao sa pamamagitan ng kanyang kwento. At ang pinakamahalaga, nagpapasalamat siya na natagpuan niya ang tunay na kaligayahan at nabubuhay ng may pasasalamat.